ating mga bantay bayan, sa ating po mga women's, sa senior citizens po, sa SK, sa mga barangay health workers po, daycare workers, sa lahat po na ating mga bisita ngayong gabi, isang mapayapa at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Jat Tabamo, bunsong anak po ni Dr. Mina Tabamo, at ipinagmamalaki ko po na ako ang kanyang bunsong anak sapagkat alam ko po at alam naman po nating lahat, si Dr. Mina Tabamo po ay nagpakita ng marangal na serbisyo at taus-pusong paglilingkod at pagmamahal sa ating bayan. Siya rin po ang aking naging inspirasyon at naging idolo at ehemplo kung bakit po ako ngayon kumakandidato sa unang pagkakataon. Ako po ay nag-aral ng Mechanical Engineering Technology sa Amerika. Nagtapos din po ng abogasya sa UP College of Law bilang isang scholar ng bayan po. Ito po ay binabanggit ko sa inyo sapagkat bilang graduate po ng UP, marami pong nag-aantay na trabaho sa akin sa Manila, sa mga law office. At madali po sana yung ganong klaseng buhay, yung pong magpaka-abogado na lang at magpayaman. Pero alam ko po, hindi yun ang pinili ko. Alam ko po, dito ho sa ating bayan, nangangailangan po tayo ng abogado. At alam ko, kayo po ay nangangailangan ng abogado. Kaya ako po ay umuwi para sa ganon. Kayo po mismo dito ho sa ating bayan ng Tarlac ang makikinabang sa aking pagiging abogado at sa aking napag-aralan. At wala hong ibang lugar kundi ho dito mismo sa ating bayan ng Tarlac. Kaya yun po yung aking rason sa aking pagiging kandidato. Unang-una po sa aking programa, at ito ho ay ginagawa ko na ngayon, ay ang pagbibigay po ng libreng payo, libreng abiso, konsultasyon tungkol sa usaping legal. At lalong-lalo na po, alam ko ito'y makakatulong sa ating mga kapuspalad ng mga kababayan. Sapagkat alam ko, dahil sa kanilang kalagayan, nahihiya po siguro silang lumapit sa abogado. Dahil iniintindi ho nila yung babayaran siguro. Pero ito po, ako ay narito para sa gano'n, makalimutan na ho natin yung panahon na yon. Narito po ako para tumulong. Magbibigay po tayo ng libreng payo, konsultasyon tungkol sa usaping legal. Mapakontrata man yan, mapalupa, krimen, mag-asawa, at kahit na ano pa hong tanong tungkol sa usaping legal. Ngayon po, magdadala rin po ako ng free legal seminar sa ating mga barangay. Alam ko po, ito ay talagang makakatulong para sa ganun, alam ho natin kung ano yung mga pinanghahawakan natin ng mga karapatan. Halimbawa po, pag dinampot po tayo ng pulis, wala naman po tayong ginagawa na krimen, alam po natin kung ano ang dapat natin gawin. Alam po natin kung anong aksyon ang gagawin natin. Halimbawa po, sa ating naman trabaho, pag meron po tayong katanungan tungkol sa labor, alam rin po natin kung kanino tayo magreklamo. Alam rin po natin saan tayo lalapit. At isa pa hong halimbawa, kung meron po tayong nagaganap sa bahay na pambubugbog sa ating mga kababaihan, sa ating mga kabataan, alam rin po natin kung anong aksyon ang dapat natin gawin. Ito pong pagkakaroon ng mga free legal seminars na ganito ay isa rin pong paraan kung paano malataas ang kaalaman natin tungkol sa batas. Sapagkat tayo pong lahat, ang batas po, hindi ho natin pwedeng sabihin na hindi ho natin alam kung anong nasa saad sa batas. Kaya ito ho yung paraan para makatulong, para hindi ho tayong mangamba kung meron ho tayong kinaharap na sitwasyon tungkol sa mga kasong katulad po na nabanggit ko. Ngayon po, ako po, nag-iisa lang po, alam niyo naman, gusto ko man po, hindi ko kayo masasamahan lahat sa korte. Kaya magkakaroon pa ho tayo ng isang opisina, tanggapan, katulad ho ng Public Attorney's Office. Magyayaya pa ho ako ng abogado, na katulad ko, nagdanais rin po maglingkod sa ating bayan. Ito ho ay magbibigay ng libreng tulong na legal sa ating mga kapuspalad na kababayan. Sapagkat, alam po nyo, bilang abogado, naniniwala po ako na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pagkakaroon ho ng representasyon sa korte. Tayo hong lahat, anuman ang estado natin sa buhay, ay pantay-pantay po sa mata ng batas. Yan po ang sisiguraduhin ko para sa ganon, maproteksyonan po ang ating mga karapatan, mga karapan po ng ating mga kababayan. Ngayon po bilang konsehal naman, maaasahan po ninyo, napapasyal po ako sa ating mga barangay, katulad po dito sa Trinidad, para sa ganon, marinig ko po mismo sa inyo kung ano yung kailangan namin isulat bilang mambabatas. Sapagkat kayo po mismo magsasabi sa amin kung ano yung pangangailangan natin sa batas, na isulat ng mga batas at mga ordinansa. Kami po ay narito para sa inyo. Kami po ay narito para maglingkod sa inyo. Kaya sa inyo po mismo magagaling
para sa ganon yung mga batas na isusulat po namin ay akma sa pangangailangan natin sa ating mga barangay. Yun po yung aking mga programa. Sana ho masamahan po niyo ako sa aking pangarap na makapaglingkod po sa ating bayan. At sana po itong maaasahan po ninyo na ibibigay ko po ang lahat ng aking kakayahan, ibubuhos ko po ang lahat ng aking kaalaman at magtatrabaho po ako ng maigi para sa ganon makatulong po ako kahit na anumang pong paraan sa ating mga kababayan. Sana po, itong susunod na halalan, huwag po niyong makalimutan ng aming grupo sa ilalim ni Mayor Ace Malalang, Vice Mayor Mike Taniedo, 10 ng aming kasamang konsihal, 2 board member, congressman, at Governor Isa Kuwang Kusuntay para magdire-direksyon na ho ang kaunlaran at progreso sa ating bayan. Hanggang dito muna po ako. Maraming salamat po ulit sa oras na pinahiran nyo. Attorney Tabamo po, number 36 po sa Balota. Magandang gabi po ulit. Thank you very much.